Traders, magandang yaman po sa inyong lahat. Sa video naman po na ito, pag-uusapan natin paano nga ba tayo pipili ng crypto na itatrade natin. Kasi hindi po hinulaan yan no? Hindi yan yung kung ano yung sikat ngayon, yun na agad yung itatrade mo, yun na agad yung ipaplano mo. So marami po tayong mga pinagbabasihan at mga steps na kailangan. Kaya naman, kung gusto nyo matutunan yon, stay tuned, pag-uusapan natin yan sa video na ito. So, bago tayo magsimula, no? Kung bago ka pa lamang pala dito sa aking TikTok account, sa aking YouTube channel, ako nga po pala si Estudyante Trader, no? Isa po tayong content creator, finance influencer, and also brand ambassador, and a global trader and investor as well na matagal-tagal na tayo nagtatrade, no? Sa mga different financial markets, mapa local and global. Kaya naman, mag-like ka na, mag-subscribe ka na, kasi sigurado ako marami kang matututunan sa ating mga social media platforms, ano po? So, kaya naman, without further ado, pag-usapan na natin yan. Coach, papaano nga ba tayo pipili? Diba? Halimbawa, paano tayo yung crypto picking natin? No, marami pong mga pwedeng pagbasihan, maybe yung ibang mentors, yung ibang mga gurus ay maraming ituturo sa inyo na kung ano-ano, pero sa akin simple lang kasi, no? At number one po, kailangan po nito magkaroon kayo ng structured, no? Kung paano kayo magte-trade. Kailangan alam nyo muna yung sarili ninyo, yung mga risk profiles ninyo, yung mga trading goals ninyo. That is the very basic one. Know your trading profile, know your risk appetite, and kailangan po dito alam mo talaga yung ginagawa mo. Hindi ka pwedeng pagpili ng crypto parang ito na lang, 'di ba? Imamine mo or kapag may sinabi sa iyo na sa kaibigan mo na ito yung trade mo, tinetrade mo ka kaagad, no? Or kaya sa group, mali po yung ganon. Nire-remind ko muna kayo, no? So, at number one, kailangan yun muna, the basics, the foundational level of trading. Kailangan alam nyo kung sino kayo, risk investor, risky trader ba ako? Kailangan po alam nyo yun, okay? At number two, paano ba mamili ng crypto na itatrade? Kailangan muna guys, alam nyo yung types of cryptocurrency. Yan, okay? Kasi nga, sinasala po natin hindi pwedeng pag may nakita ka sa top volume, itatrade mo na kaagad. Kumbaga, plano kaagad. Hindi po. Kailangan, parang ano yan aaralin mo kung sino yung crypto na yon. Maybe, kung hindi ka mahilig sa fundamentals, tignan mo na lang yung magbasa ka ng mga news dyan, mga articles, para somehow ma-view mo, no? Nang hindi nagre-research ng malaliman, pero updated ka. Napaka-importante po kasi nun. Baka mamaya, sikat nga tong crypto na to, ay hindi ka updated. Medyo bubamba na pala, 'di ba? Meron naman nag-reversal, meron ng bad news kaysa sa good news. Bigla ay hindi ka updated, binili mo pa rin, talo. 'Di ba? Kasi nga dapat 'yan inaaral muna bago talaga magplano, bago bilhin, bago mag-execute. So, ngayon, ito po ang pinaka-tips ko sa inyo, no, sa pagpili ng crypto. Number one, alamin niyo muna anong klaseng crypto yung bibili ninyo o yung balak ninyong balhin base nga sa inyong mga trading goals, no? Halimbawa, risky trader talaga kayo, investor, yung mga aggressive talaga kayo, yun nga, yung mga meme coins, yung mga highly volatile na assets, yung mga tinatawag po natin na mga speculative assets, yung mga basura stocks, o kaya naman yung mga shitcoins nga daw. So, depende po no? Kung ano yung mga possible nyong i-trade, doon kayo magbabase. Di kung medyo, let's say lang po, halimbawa lang, no? May edad na, tapos hindi na ganun ka risk averse na siya. So, ang point po nito, wag na masyado mag-trade ng mga tumataas ng 20%, 30% in a day or in an hour, 'di ba? Yung mga point na po na yun kailangan nating mag-gets kasi minsan pag baguhan trader, pili na lang kung ano-ano tas okay na to, 'di ba? Feeling ko pataas, feeling mo lang 'yon. So kailangan po meron tayong structure, meron tayong sistema na kailangan sinusunod po natin 'yan. Okay? That's number 2. Number 3, yun nga, bukod sa alam mo na yung risk profile mo, appetite mo, and also the types of cryptocurrency kasi merong mga stable coins, merong utilities, merong DeFi, merong sa mga play to earn games,
marami pong klase talaga, no? Kumbaga kailangan diyan alam mo kung ano rin yung nagbo-boom sa ngayon para updated ka rin at alam mo diyan kung ano yung mga lowest risk. Syempre yung mga lowest risk diyan, number one, stable coin, kasi halimbawa po yung US dollar tether, the value of the US dollar tether is being pegged or is pegged to US dollar fiat currency, meaning pag tumaas ang US dollar na currency ng US ay tataas din yung USDT or USDC. Kasi bakit? Nakabase siya doon. Wala masyadong risk. Okay, para ka lang nagte-trade sa Forex, no? Kasi pareho ngang currency eh. So ngayon, yung pangalawang mas lower risk as yung tinatawag po natin nga yan, Bitcoin, Ethereum. So mas ano siya, 'di ba? If you compare the average return and average pagbaba no ng mga crypto, syempre mas conservative ang Bitcoin, 'di ba? Kaya nga most commonly kapag ka nagsisimula ka, mga Bitcoin, 'di ba? Ang mga usually na in example na pang trade, no, or ini-start, bakit? Dahil nga kung magme-meme coin ka agad, kung highly speculative and volatile asset ka, if you compare that, pag bumaba ang Bitcoin ng 20%, siya bababa 40%. Pag tumaas Bitcoin 40%, siya tataas ng 40%, meaning the higher the risk, no, the higher the return also. If you don't want that, no, na ma-expose ka agad sa mga ganong matataas na level of play sa trading kung nagsisimula ka pa lang talaga, no. Pwede yung kapag medyo na measure mo na yung risk mo, may sistema ka na, may plano ka na, pero hanggat wala pa, hindi pa structured, hindi pa masistema, hindi ka muna dapat pumipili ng mga ganon. Okay? Kaya dapat alamin nyo po yan, ano yung mga crypto na mas volatile kaysa sa Bitcoin. Ba? So kasi pwede po yung mangyari sa ganun eh. 'Di ba? So ang Bitcoin, tumaas siya 3%, ito pag makita mo, tumaas siya 6%, ito makita mo, tumaas siya 9%, yung 9% na yun, it is triple the higher the risk and the higher the return of Bitcoin if you compare that. Okay, so ang tawag po dito is market correlation. Ayan, yung mga tinatawag natin mga margin of safety, mga and mga flow of funds, mga fundamentals po yan eh. So, kailangan guys, alam nyo po yun. Kasi baka mamaya, namili kayo ng crypto, out of nowhere, biglang, grabe pala yung volatility niya within that day, di ba? Grabe pala, bumababa pala yan ng 5%, 10% in just less than an hour. Nangyayari po yun, lalo na crypto eh. Kaya nga sa crypto, kung hindi ka masyadong marunong mamili ng mga ite-trade mo, talagang sunog ka dyan. Bakit? Walang plano eh, walang sistema. So you should be able to know, you should be able to be aware of, no, kung ano yung tine-trade mo. Ano ba yung ite-trade mo? Super volatile ba yan? Or sakto lang? O kaya naman talagang mga stable coin, kailangan ganyang ka mamili, no? Kumbaga, yung isa pang type ng pamimili is yung tinatawag natin, yan nga, yung mga nasa top volume, top gainers, 'di ba? Yung mga pwede nating pagpilian, ano ba may mga liquidity dito, 'di ba? Ano ba yung mga hype din ngayon? Kung yun nga, no, hindi ko ina-adjust or hindi ko sinasuggest na mag-trade kayo ng mga meme coins, no? Syempre, highly volatile asset po yan. Pero ang point ko, edi sige, so be it. Kung ganun kang klase ng trader, di ka mapigilan. So, pwede mo namang i-trade yun. Basta, kumbaga, nasa sayo yun eh, no? Kung ano yung mga cryptos na ite-trade mo, ano yung sistema mo, ano yung plano mo, you should be able to understand and to know all of those factors, no? Kung paano ka mamimili, ano ba yung mga sasabayan mo ngayon, ano yung mga sikat na crypto ngayon, sige, pwede rin yun, di ba? Kung yun ang trip mo, ano yung mga sikat na crypto ngayon, ano ba yung mga tumaas, Notcoin, halimbawa lang po yung mga dati nang tinitrade, yung mga Shiba Inu coin, di ba? Yung mga Dogecoin, and also yung mga hype cryptos ngayon. Kumbaga, again guys, hindi ko kayo pinipilit na wag mag-trade niyan or i-trade niyo yan, hindi ko sinasuggest yun. Depende sa inyo talaga, no? Kasi halimbawa, risk aggressive talaga kayo, syempre pipili kayo yung mga hindi mababagal, yung mga high liquid and highly volatile na asset na in just few hours, in just less than an hour, kayang maibigay yung return na gino-goal po ninyo. So kaya, 'di ba po, depende. Kaya kumbaga, unang-una alamin niyo muna anong mga klaseng cryptos yung ite-trade po ninyo, yung mga utilities ba, yung mga highly volatile asset ba, yung mga hype ba, ano yung mga nagda-drive sa price niyan. Number 2,
is yun nga, anong klaseng trader kayo, 'di ba? Day trader, swing trader, risk aggressive ba kayo or risk conservative, depende po. And number 3, kailangan po meron kayong maayos na sistema sa inyong pagpili, sa inyong entry and exit. Hindi pa man nangyayari lahat 'yon, guys. Ako po nagsasabi sa inyo, dapat talaga lahat doon may plano ka na, may plan B ka, may margin of safety ka, at syempre kailangan well-structured ka. So yun naman po, maraming salamat sa panonood ng video na ito, marami pa tayong content, no? Follow for more contents like this. Estudyante Trader po.